Mga kakamping, mga kababayan, mabilis lang po itong video na to, magpo-pushback lang po tayo sa fake news na pinapakalat nila sa social media. Kailangan po natin itong gawin kasi ayun na naman po, malapit na naman ang eleksyon, mamamayagpag na naman po, natatalamak na naman ang fake news. So, kailangan po natin mag-pushback. At sana po ay malike niyo po ang video natin para mas maraming makakita. Meron po kasing kumakalat sa social media, kagaya nito, ang sabi dito, konti na lang bayad na ang Pilipinas sa utang. Ayan, nakalagay po, konti na lang bayad na ang Pilipinas sa utang. Yan po yung pinapakalat nila ngayon. Yan po yung patungkol sa balitang binayaran ng Pilipinas ang obligasyon nitong bayarang utang sa taong 2023. Mali po yung sinasabing konti na lang ay bayad na ang Pilipinas sa utang. Hindi po totoo yan. Dahil ang binayaran lang po ng Pilipinas ay ang obligasyon nitong bayaran noong 2023. Actually, hindi pa nga buo. 95% lang ng obligasyon ng Pilipinas na bayarang utang plus interest ang nabayaran nito. 95% lang noong taong 2023. So, hindi po koonti na lang ay bayad na ang Pilipinas sa utang. Kung kayo po ay nangungutang ng may interest, hindi po ba may programa na ibinibigay sa inyo para makapagbayad kayo ng utang? Kung halimbawa ang term ng pagbabayad ng utang ay 10 years or 5 years, hahati-hatiin yung principal amount na babayaran nyo kada buwan plus yung interest. So, kumbaga, ang sinasabi sa balita ay yung nakatoka sa Pilipinas na bayaran niya sa taong 2023 kung saan nandoon ang portion ng principal amount plus interest, no? So yun lamang po ang nabayaran at 95% lamang nito ang nabayaran. Hindi po halos lahat ng utang ng Pilipinas ang nabayaran. So mali po yung caption, ano? So tama po yung binabalita na nabayaran ng Pilipinas ang 95% na obligasyon nitong mabayaran sa taong 2023, pero mali yung nilagay na caption nung nag-re-upload ng video na sinasabing konti na lang ay bayad na sa utang ang Pilipinas. Mali po yun. Dahil sa katunayan nga po, sabi dito sa report, as of end of November ay umabot na po sa 14.51 trillion pesos ang utang ng bansa. Ayan po. So mali-mali po yung nakalagay dito sa caption, no? Misleading. Ayan na naman po, nagsisimula na naman yung mga propaganda at fake news, no? Ayan po ay nararamdaman na naman natin dahil mag-e-election na naman po 2025, no? So hindi po totoo ang sinabi sa caption na ito. Ayan po ay napakalayo sa katotohanan. So sana po malike nyo ang video na ito para mas marami po pong makakita at sana po ay makapag-comment kayo at magkita-kita tayo sa susunod kong video. Salamat po.